Okay mga Kwarski, so bigyan ko kayo ng idea. Baka kasi mangyari sa inyo to. So tuloy ko to sa mga Aero 12 ano. Yan. Para dun sa iba, halimbawa natakbo kayo sa isang lugar o na-ride kayo, lalo na ngayon magmamahal na araw ano. Magra-ride yung marami. Kung ang motor nyo mga Kwarskis, mga NMAX na version 2 and then Aerox na version 2 or Aerox na version 1 mga Kwarski, kung masusunog yung sakit ng halimbawa, kasi madalas kasi mga Kwarski, dito kasi sa mga version 1 is lumilitaw yung error ano. Doon kasi sa mga version 2 hindi po lumilitaw. Yun ang problema. So, simple lang naman yung mga Kwarski kasi madalas talaga, lalo na sa NMAX version 2 para aware kayo mga Kwarski ano. In case na mangyari sa inyo. Halimbawa, nag-start kayo, hindi na siya nag-i-start o mahirap paanda rin, parang ang dating niya parang mahina yung battery mga Kwarski. Sa mga version 2 ng NMAX, madalas ang problema ron ay ito. Kasi ito pang version 2 to eh. Yun ang nagiging problema. Ngayon, wag kayo basta-basta bibili ng battery. Ipa-troubleshoot nyo muna mga Kwarski. Wag muna kayong bibili kasi sayang yung pera ninyo kung hindi naman battery ang problema, lalo na kung bago-bago pa yung motor ninyo ano. Kasi ang battery ng mga gantong motors tumatagal ng 3 years. So, depende yan sa gamit ng may-ari, ano. Ngayon, mga Kwarski, yun ang ibibigay ko sa inyong tips. Kung ito ang problema ng inyong motor, yun ang ibibigay ko sa inyong tips. Hugutin nyo lang, sana mapilit nyong mahugot to. Kasi kung minsan yung iba, hindi na mahugot dahil sa sobrang sigip, ano. Pilitin nyong mahugot, mga Kwarski. Parang ito, nahugot ko siya. Okay? Ngayon, mga Kwarski, pag nahugot nyo yung sakit ninyo, halimbawa, Aerox version 1 yung sayo, ano. Nahugot mo yung sakit, nakita mo, sunog. Huwag kang mawala ng pag-asa. Okay? So ito, hindi ko pa ito papalitan ng CKP sensor kasi ito hindi ko pa nadadiagnose kung ano yung problema talaga eh. Maari kasing CKP sensor na rin ang problema. Pero doon sa mga original na CKP sensor, madalas siyang working pa o nagagamit pa natin yan. Yun nga lang, may pagkakataon na namamatay yung motor ano. Pero awat tulong din makauwi kayo. Tapos doon sa mga na-encounter ko kasi yung mga ganun mga Kwarski, yung mga CKP sensor nila, yung original kahit sira na, kahit may problema na, kahit namamatay-matay na, nagagamit pa rin, naitatakbo pa rin. Yun nga lang, magbibilang ka siguro mga 3 minuto bago mag-start ulit. Pero kung ganun-ganun, kahit pa paano makauwi ka, 'di ba? Kaysa naman yung iba, katulad na ito, sira kaagad to mga Kwarski ano. Pero ito hindi ko pa ito napapalitan na. Ngayon ang ibibigay ko sa inyo ng pamamaraan mga Kwarski, kung sunog yung sakit, kumuha lang kayo mga Kwarski ng panundot ano. Sundutin nyo lang. Parang ganito lang gagawin nyo. Basic lang po yan. Di ba sunog ikakabit natin ito mga Kwarski ng sunog para may idea kayo. Ang gagawin nyo mga Kwarski, ididikit nyo lang yung sakit yan. Parang itutulak nyo lang. Ang gagawin nyo, itutulak nyo sa parting likod na to, ipipress nyo o itutulak nyo padikit doon sa may terminal para pag pinasok natin mahigpit ulit. So ide-demo ko lang sa inyo mga Kwarski. Ito hindi to scripted So ayan, sunog yan hindi ko pa pinapalitan. Tsaka yung CKP sensor nya, yan pa rin Ngayon error 12 to. So sa mga nauna kong video pinakita ko sa inyo mga Kwarski na error 12 talaga to. Okay? Ngayon ang gagawin ko ay sasalpa ko muna. So wala kasi taga ako ng video Salpa ko muna. Kasi mga naigpitan ko na yung mga terminal na yan And then yung nandito, kiniskis ko lang ng bagya. Baga parang mapaandar lang muna So, gagawin ko lang kayo ng ng tutorial kung in case na mangyari sa inyo to. Pero syempre, di porkit nagawa nyo na manatili ng ganon. Hindi po dapat ipa-maintenance nyo yan o dapat ipa-repair nyo yan mga Kwarski. Itong gagawin natin ay lang to, makauwi ka lang. Diba? Kasi halimbawa nasa biyahe ka, yung makauwi ka lang mga Kwarski. Tapos kung may budget ka na, ipagawa mo na sa mga trusted mo na mekaniko So ngayon mga Kwarski, isasalpa ko muna, tetestingin natin, tignan natin kung maandar. Hindi ko pala na demo sa inyo kanina kung maandar to Pero hindi to maandar talaga. Ayaw talaga umandar kasi nga sunog yun sa akin. So ngayon, sasalpa ko muna. Okay? Okay sa mga Kwarski, ito nakabit ko na. Ayan hindi po scripted to baka sabihin niya scripted boy, panda rin mga boy. Start. Working. Okay.
Tignan natin kung may error 12 pa. Baba? Ano na? Wala na. Yan. Yung sinasabi sa inyo mga Kaworski. Okay. So kung yun lang talaga ang problema, sakit ha. Mga Kaworski, hindi nyo na kailangan baklasin yung stator ha. Hindi kasi kaya ako binaklas. Talaga, i-maintenance naman namin kasi talaga Baga, nagde-demo lang muna ako sa inyo para may idea kayo dun sa problema ng motor ano. Ayan. So working siya mga Kaworski ano, gumagana. Okay, patayin ko ulit. Start natin. Start. Diba? Ayahay. Ano natin kung may error. Oh, diba? Wala. Okay. Sila mga Kaworski, napaka basic na ano mamamaraan. Kahit na ganun, kahit ganun, kaya ito ng marami. Okay? Kaya nyo itong gawin. So, baklasin ko to sa akin i-demo ko sa inyo itong ito. Yeah. Tigas So, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Ito, halimbawa sunog Mga Kaworski, kuha lang kayo ng mga panundot. Kung makikita nyo yung parang lock dito ito. Ayan. Itong lock na to mga Kaworski, yung likod ng lock na yan, ipapasok nyo to. Kailangan, halimbawa mga flat screw na maliit, papasok nyo. Kung mapapansin nyo to mga Kaworski, ito. Maluwag pa yan Pagka pinrest ko yan, o pag sinundot ko yan, tsaka itutulak. Pag tinulak ko yan, didikit yan. Dumikit Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Yan, dumikit po siya. Ayan. Ganun lang ginagawa namin dito. Pag kami nagme-maintenance kami ng halimbawa, nagpa-full maintenance si bossing ng Aerox 155 niya. So kung wala pang Aero 12 yun, kung nakita namin sakit na nandyan pa, mini-maintenance namin yun. Halimbawa sa NMAX version 2, pag nakita namin meron pang ganito, mini-maintenance namin yun. Okay? So ang nakakaalam lang talaga dyan yung mga customer na nagpunta rito sa shop. So sila yung mga naka-encounter na mini-maintenance namin talaga. So ito working na yun lang ang problema niya, yung sakit. Pero ito, troubleshooting pa ito mga Kaworski. Maaari kasing may problema rin yung CGP sensor niya. Ngayon, sa Aero 12 na gagawin ko dito mga Kaworski, pag nabuo ko na yan, kasi hindi ko pag-u-obrain yan syempre. Kumbaga pang lang yan, pang first aid nyo lang yan. In case na nangyari sa inyo na gano'n, nagka-Aero 12 ay umandar, mag-start, check upin nyo lang yung sakit kung may sakit pa kayo. Pero pag wala ng sakit mga Kaworski, automatic yun, CGP sensor. So kinaramihan naman talaga na na-encounter ko, pagka na-repair na yung nandyan, ay CGP sensor na yung problema. Syempre ang makakaalam doon, para matrace nyo talagang yung CGP sensor, gagamit na kayo ng diagnostic tools. Dapat lalabas doon sa may diagnostic tools na CGP sensor yung problema. So i-trace natin to so diagnose muna natin to. Okay, sa mga course ko, ito na ayan. Basahin nyo Error 12 ito. So back natin back. Ayan. Yung history code nya is error 12 Bali isa lang po yan. Ayan, isa lang siya. So yun nga yung error 12 Ngayon ay okay natin. So ayan, sabi niya can receive the normal signal of CGP sensor. Okay? So syempre pag nabasa to ng maraming mekaniko, ay CGP sensor kayan. Ito. Maging patas tayo mga Kaworski So dito sa video ko na to, share ko sa inyo yung nalalaman ko rito. Ako mga Kaworski, hindi ko basta-basta papalitan ng CGP sensor yan. Okay, maliban na lang kung talagang sabihin na ni bossing, sige palitan mo na. Ay ayoko na nang pabalik-balik parang gano'n kasi ang gagawin ko dyan mga Kaworski, gagawin ko yung sakit. Pag nagawa ko na yung sakit, sabihin ko sa kanya na bossing, muna tayo, obserbahan nyo muna yung yung motor ninyo kung mamamatay. Pag namatay yan, titignan nyo yung dashboard nyo kung may lalabas na check engine. And then kung may lumabas na check engine at error 12, ito na po talaga yung problema na yon. Okay, so ganun sinasabi ko sa mga customer.
Kasi sabi niya nga rito, CKP sensor, pero kung pupuntahan natin yung problema, ang problema talaga is yung sakit. Nagkaroon ng problema, nagka-loose, di naman CKP sensor yung mga kaworski. Di ba? Okay. Kaya sa ibang mga mekaniko, pag nabasa nila sa diagnostic tools nila yan, automatic yan, papalit ka agad ng CKP sensor. So, yun lang. Gastos ka agad kayo ng malupit. Sa akin dito mga kaworski, hindi po basta-basta muna kayo gagastos. Obserbahan muna natin. Pero kung gusto nga ng may-ari na palitan na namin to, is papalitan na namin. Pero kung ako tatanungin, mas the best nga, palitan na rin talaga. Okay. Kasi, nung pagtanong ko sa kanya mga kaworski, nung in-interview ko siya, tinanong ko yung kung paano nangyayari. Sabi niya, may pagkakataon na umaandar ang motor na matay. Okay, so ibig sabihin, namatay, may problema na CKP sensor doon. So, nasabi ko na yan sa una kong video mga kaworski, ano. Kaya pwedeng CKP sensor na nga talaga rin yung problema niya at nasabay din yung ano na yan, yung malaking sakit na yan. So yun lang mga kaworski, na-share ko lang din ano, para may idea kayo sa mga motor ninyo ano. Kaya kung may nagkaroon ng problema mga kaworski yung motor ninyo, mas the best gawin niyo ginawa ko. Okay, sa ano, sa parang first aid nyo lang, and then pagka nagawa nyo na, kung may budget na kayo, dalhin nyo na sa mekaniko ninyo, or kung malapit kayo sa amin, dalhin nyo po sa amin. So yun lang mga kaworski, gusto ko lang magbigay ng mga nalalaman ko sa dito sa shop ano. Hindi ako budol. Kung ayaw nyo maniwala, wala akong magagawa dyan. Pero wag nyo naman akong ibabas. Hindi ko naman kayo inaano eh. So yun lang mga kaworski, maraming salamat po. God bless you all sa inyong lahat. Upload na naman.